Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo maulan, masama po ang panahon sa ating bansa. Kaya kung wala po kayong importante naman pong lalakarin sa labas, ay manatili na lang po sa ating mga tahanan kasama ang pamilya for our safety. Kumusta po ang inyong mga shop, repair shop? So sa amin ngayon halos din maghapon na umulan. Pero awa ng Diyos, okay naman din. May kinita ang mekaniko at kahit papano ay may may pila naman kanina dito sa aming shop. Nagkataon na maraming nagpagawa. So may mga pagkakataon talaga mga ka-antrep na kahit masama ang panahon, marami pong nagpapagawa. May mga pagkakataon din pagpasok ng July, August, yan, up to first to second week ng September, kahit na hindi umuulan ay walang nagpapagawa. Pero may mga araw dyan na kahit na malakas ang ulan, basang-basa ang mga customer, maraming nag-walk-in, bumibili at maraming nagpapagawa. So bago tayo magsimula mga ka-antrep, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe at bago ka lang dito sa ating channel, ang ating pong mas madalas na pinag-uusapan dito ay tungkol sa pagsisimula ng motor parts business and accessories or repair shop at ang mga related po na mga topics na pwede ko pong i-share sa inyo. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang problema na isa nating ka-antrep na medyo maselan in the sense na magbubukas pa daw po siya ngayong September ng kanyang motor parts business. Ang problema, ang gusto ng mekaniko ay 100% labor ay sa kanya. Gayon pumayag siya dahil wala siyang choice, dahil wala siyang mekaniko at mag-i-start na siya. So sabi ko kay sir, okay naman po yan. Dapat lang malinaw ang inyong pinag-usapan kung hanggang saan, ano ang saklaw ng pinag-usapan na yan. Dahil problema yan at magkakaproblema kayo ng mekaniko mo pagdating na mga susunod na buwan. Kailan papasok ang problema? Papasok ang problema ng pinag-usapan nyo na yan kung nag-close kayo or sinarado nyo ang usapan na ganyan na sige, payag ako 100% lahat ng labor ay sa'yo mo pupunta, walang parte ang shop. Ngayon, sa dulo ng kanyang message, paano ma'am yung mga kuryente? Paano yung mga kagamitan bala ng taker? Yan mismo ang magiging problema ka-antrep sa dulo or pagkatapos ng mga ilang buwan kung saan malakas na ang iyong shop, marami ng customer, malakas na or marami ng pumapasok na customer sa iyong shop, dyan po magsisimula ang problema na ginawa mo or deal mo sa iyong mekaniko. Ano pong ibig ko sabihin? From the start, palagi ko pong sinasabi sa inyo ito, na yes, pwede nyo pong pagbigyan as privilege sa inyong mga mekaniko kapag bago pa lang silang pasok, bago pa lang yung shop nyong itatayo. Bakit? Kulang pa ang inyong inventory. Pag nagsisimula, medyo kulang pa ang customer at mangungustomer pa kayo. Kaya sa ganyang panahon, 1 to 6 months i-observe mo po na dapat ang usapan nyo ng iyong mekaniko, yes, malinaw to, bigyan kita ng hanggang 6 months na hindi ako manghihingi or hindi manghihingi ang shop ng parte sa kita mo or sa labor mo hanggang 6 na buwan. Pagkatapos ng 6 na buwan, kung medyo maganda na ang pasok ng customers natin at medyo kailangan nating mag-improve sa tools or magdagdag na mga tools, that's the time na manghihingi na ang shop ng porsyento sa mga labor sa gawa sa shop. Magkano? Depende sa i-offer nyo. Ang palagi kong sinishare, pwede kayong mag 40-60, 30-70, 20-80. So sa amin, personally, kung hihingiin nyo ang opinion ko or ang sa amin ko ng style, 80-20. 80% sa mekaniko, 20% sa shop. Walang breakfast or walang lunch dahil kung kayo ay subscriber ko from the start, alam nyo na kung bakit ang reason beyond that. Ayokong na-stress at ayokong dahil lang sa ulam, sa pinapaulam na ipoprovide na ulam ay magkakaproblema at makakarinig ako ng mga salitang hindi ko magugustuhan. Kasi kami as owner, ako personally, okay ako sa kahit na anong ulam. Meron kasi mga tao na hawak natin, na hindi natin hawak ang pag-iisip at damdamin, na kung noon ay okay sa kanila na ganito-ganito lang ulam, later on nagkakaproblema na kasi medyo nagkakaroon na rin ng attitude at ayaw nang umulam ng mga nakasanayan natin mga simpleng ulam. So ayaw kong dumating sa ganung problema, kaya hindi ko talaga yan ino-offer. Merienda, yes, kung anong mamerienda namin at pwede ma-offer, oo. Pero yung magko-comply talaga ako,
hindi kasama yun sa usapan. Bakit may 20%? Or bakit may 30%? Bakit may 40%? Yung tanong ni sir. Paano pala, Ma'am Ann? Yes, exactly. Kapag nagsisimula po, kunti pa lang ang iyong customer, okay lang yan. Okay lang dahil halos wala din namang kita ang mekaniko at privilege talaga dapat po nun natin sa kanila. Kasi pag mahina ang ating customer pa, medyo wala silang kita. So dadating ka po niyan from the start nung wala talaga kami. Ako naranasan ko dito na talagang kumbaga itong lugar na ito ay halos dadalawa pa lang ang shop. That time, bago pa lang ang mga mekaniko, ni walang nagpapagawa, walang customer, bibigyan mo pa yan ng panggasolina. Bibigyan mo pa yan ng ng pangdagdag para may panggasolina. Hanggang later on, hindi umabot ng 6 months. Kaya na, nakapag-ipon na si mekaniko. So that's the time na inano ko na. Kumbaga, isinakatuparan ko na ang usapan namin from the start na pag lumakas na, pag okay na ang kitaan, ay may porsyento na sa shop. Sasabay kasi ng paglakas ng kita, pagdami ng customer, ang pag-upgrade mo po ng mga tools mo. Kung in the first month, second, third, fourth month, ang mga tools mo lang ay basic. Yes, mga basic lang. Pag dumami ang customer, pag dumami ang offer services nyo, tataas o dadami rin ang pangangailangan mong mga tools. Saan mo kukunin yun kung wala kang parte ang shop mo? Ang shop po, darating ang time. Iba ang permit at obligations ng shop mismo, repair shop sa store. Dito sa ating mga pyesa, sa ating tindahan, iba po yan. Dadating ang time na kailangan mo mag-provide ng sariling business permit sa iyong shop. Kahit na same roof yan sila, kagaya sa amin. Ito ang tindahan. Ito, nandyan sa harapan ng shop, separate permits yan. So, separate mo kukunan ng mga business permits at separate mo kukunan ng mga fire. Lahat ng kung ano i-comply mo dito, i-comply mo dyan. So, it's a very different business na. Meaning, kung yan ay may separate business permit at business talaga yun siya na separate dito sa mga stores mo, dapat kumikita siya. Paano ka kikita ngayon kung abonado ka pa? Bakit ka magiging abonado, sir? Kuryente, sasagutin mo. Ang mga tools, ikaw ang bibili. Ang mga kakailanganin mo dyan pag lumakas na, bibili ka ng portable na welding machine, bubili ka ng mga drills, bibili ka ng mga, yung hindi na basic na mga tools. Bibili ka ng mga tubeless machine, bibili ka ng mga aligning wheels. Magastos ang tacker. Magkano lang kita natin sa seat cover? Maliit lang kita natin sa seat cover. Ngayon, kung mag-aabuno ka pa sa tacker, paano na yun? So, dapat from the start, ilalatag nyo po yan. Kasi kung doon nyo yan, kakabigin kung kailan medyo malakas na, pangit na masalitang maririnig nyo sa inyong mekaniko. So, from the start, hindi ko po ini-encourage talaga na 100% yes. Yes, for a certain period of time. Gets po? For a certain period of time lang. Let's say, sabihin mo, pag bibigyan kita or bibigyan kita ng privilege dahil pareho tayo nagsisimula at pareho tayong mga ngapa ng ating customer. So, hindi ako manghihingi ng parte, porsyento sa kita mo dito sa shop sa loob ng 6 na buwan. After that, kung medyo kumikita na, nag-minimum na, nag-above minimum na, kailangan mo na ng parte sa shop para makamove din ang shop mo. Kasi kung ihintay mo sa kanya ang pag-upgrade ng mga tools at hindi niya ipoprovide yon, paano naman ang iyong shop mag-upgrade, di ba? Ganun lang po yun. So, from the start, 100% yes, pero for a certain period of time. After that, ipapatupad mo na ang inyong napag-usapan, ang iyong deal sa kanila. Maintindihan nila yun kasi sa totoo lang, malaki naman talaga din, malakas ang kita ng mekaniko kapag kumpleto tayo, malakas ang ang inventory. Ganun. It takes two to tango. Palaging magka-partner yan. Hindi pwedeng sabihin ng mga mekaniko na lumalakas lang ang shop dahil sa kanila. Dahil kahit na marami kang mekaniko, kung wala kang inventory, wala din. Si shop naman, kahit na wala mekaniko, may mga walk-ins. May mga bumibili. So, palagi pong magka-partner yan. Malaki ang kita nila pag okay inventory natin. Kaya nga may mga mekaniko hindi nagtatagal kapag mahina ang shop, kapag hindi tayo kumpleto. Kasi kahit na gaano kagaling na mekaniko, kung wala ka namang capital, wala kang inventory, wala kang mga pyesa,
bali wala din. Doon sila pupunta sa mga shop na may mga pyesa. So, kung gaano man ka galing, kung gaano man kadami ang iyong pyesa, ang iyong inventory, kung wala kang mekaniko, hindi din ganoon ka fast moving yung mga pyesa na kailangan ng mekaniko. Although may mga walk-ins tayo, tuloy ang negosyo dahil maraming walk-ins. Pero may mga pyesa kasi na kailangan na ipagawa na dapat dito. Kasi 'di ba sa mga shop kasi mayroon tayong mga rules na no return no exchange kapag nabuksan na. Palagi yan at basic yan kapag may kinalaman sa electrical. Kahit ako dito, no return no exchange, no refund sa mga electrical items niya na once na nabili na buksan, hindi ko napapalitan. So, mas maganda na ipagawa ng customer dito mismo sa shop para ma-check agad na dito or at least dito ginagawa. So, ganun po yun, sir. Medyo na ano ka po sa bitag, medyo nahulog ka sa bitag at before ka talaga mag-totally open, sir, please rephrase your deal. Pero, yes, 100%, pero, sa ngayon, pagdating ng panahon, dapat ganun na siya. Kasi magiging abonado ka. At, ano yun, sir, marami na naka-experience yan, sir, ng mga ka-entrep natin na okay siya sa una. Ngayon, ikaw, iinit ulo mo eh. Iinit ulo mo, lalo na kung balahura. Like, gamit ng kuryente. Tapos, magastos sa kuryente. Tapos, walang ambag sa'yo, ikaw pang mag-aabono, magbabayad ng kuryente. 'Di ba? O kayo mga tools, 'di ba? Kung ikaw magpo-provide ng tools, tapos hindi ayusin paggamit, tapos wala ka namang parte, may mawawala, may sisira. Kung siya naman magpo-provide ng tools, paano kung hindi niya i-provide yung mga pangangailangan ng tools sa inyong shop? Kasi nga naman, syempre, mamumuhunan na siya nun. Ngayon, kapag siya naman ang namuhunan doon sa mga tools, maririnig mong mga salita naman, halos wala kang control sa kanila, wala kang saklaw sa kanila. Dahil sasabihin nila, sila ang nakakaalam ng ginagawa nila dahil sila nga ang namumuhunan sa mga tools nila. Naranasan na po yan ng mga ka-entrep natin. So, sana'y maging aral yun sa atin. So, sa mga baguhan pa lang, sana'y nakapagbigay ito ng input sa ating topic ngayong gabi na kailangan ko siyang magawan kaagad ng content na mas mahaba at mas maganda explanation para maintindihan ni sir at ma-share ko na rin sa lahat, hindi yung sa reply lang. Thank you so much. See you in my next video. Please, paki-like naman at pa-comment po na inyong mga salooban tungkol dito sa ating mga napag-usapan ngayong gabi. Bye! Meron po kaming Facebook page, Rasmoto. Paki-follow nyo na rin please. Thank you so much.